Hello mga kababayan! Heto na naman ako sa ating Lakbay Buhay channel para magbigay ng mga saloobin sa iba't ibang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi lang yung magaganda, kundi pati na rin yung malulungkot. Ang tatalakayin ko ngayon ay kung paano ba mapapaghandaan ang ating pagkakasakit at ang ating pagtanda, lalo na kung tayo ay tunay na nag-iisa sa buhay. Madami na akong karanasan at nasaksihan na iba't ibang kwento ng kasawian sa buhay dahil sa kahirapan. Wala sanang problema masyado kung pinanganak kang mayaman. Pero paano kung hindi? Paano ba paghahandaan ang pagkakasakit at pagtanda? Iaasa mo na lang ba sa kapamilya o sa gobyerno ang kinabukasan mo? Paano kung totoong nag-iisa ka lang sa buhay dahil wala kang asawa o di kaya ay wala kang anak o sino mang kapamilya na mag-aaruga sa iyo sakaling magkasakit ka? At paano na lang ang iyong buhay sa iyong pagtanda? Yung mayayaman at may mga propesyon na tinapos, sigurado may kanya-kanya na kayong plano. At saludo ako sa inyo dahil sa hanay ninyo nang gagaling ang mga pilantropo at mga tulong na magpapabago ng pamumuhay sa ikabubuti ng ating sambayanan. Salamat kung kayo ay matulungin sa mahihirap sa iba't ibang mabubuting paraan na gusto ninyong gawin. Kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, ay mangyaring pakipindot lamang ang subscribe button para makasali ka na sa talakayan. Ang ating gobyerno ay gumagawa ng mga batas at mga programa na gagarantiya dapat na bawat mamamayan ay makikinabang sa karapatan na itinatadhana ng batas. Kaya kung ang iboboto natin ay may talino at puso, aba, maswerte talaga tayo kung nakakaabot ang biyaya ng ibinabayad nating buwis. Huwag na lang natin pag-usapan ang mga problema at talagang walang katapusan yan. May stress lang tayo. Kaya ang pag-usapan natin ngayon ay paano ba mapapaghandaan ang pagkakasakit at pagtanda? At paano ba makakawala sa kahirapan sa buhay sa panahon ngayon? Heto ang number 1. Mag-aral tayo. Bigyan natin ng panahon ang sarili natin na makapag-aral at makapagtapos ng edukasyon o kurso na magpapabago ng buhay natin. Ito ang tunay na susi sa pagbabago para umunlad ng ating buhay. Kung hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral at sa palagay mo ay matanda ka na para pumasok at makisabay sa mga mas nakababatang estudyante sa mga paaralan, magtanong-tanong ka sa Non-Formal Education Coordinator o teacher sa paaralan, sa distrito, sa city schools. Maski sa ang Department of Education branch, magtanong ka tungkol sa non-formal education or Alternative Learning System o ALS. At dahil may social media at internet na ngayon, mas madali ka na makakakuha ng impormasyon kung paano ka makakasali dito. Ingat lang sa mga spammer sa social media, madaming manluloko. Kaya mas makabubuting may personal na ugnayan ka sa mga teachers o facilitator ng programang ito ng DepEd. Ito ay isang paraan para ka makapasa at makakuha ng katibayan na nakumpleto mo ang katumbas ng mga pinag-aralan ng mga nakapagtapos o kung anuman ang curriculum na katumbas nito na hindi mo na kailangan mag-enroll muli ng ilang taon sa paaralan dahil nga sa matanda na, para sa karaniwang edad ng mga estudyante at yung iba naman ay gusto nang magtrabaho. Kung makapasa ka sa eksamen na ibibigay ng Non-Formal Education o Alternative Learning System ng Department of Education,
ay magiging tuntungan mo ito para ka makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo o hindi naman kaya ay makapag-apply ka sa mga trabaho na kanabibilangan lamang ng mga nakapagtapos sa pag-aaral. Sa madaling salita, may labang ka na makipagkumpetensya sa mga nakapagtapos sa mga regular na paaralan kung may katibayan ka na nakapasa ka sa mga pagsusulit na ibinigay ng Department of Education sa pamamagitan ng mga kursong nakapaloob sa Alternative Learning System o Non-Formal Education. Kung may ibinibigay na ayuda o tulong, katulad ng scholarship, cash o goods, ang lokal na pamahalaan ninyo, pwede mo itong samantalahin kung kapos ang sweldo mo para makakapag-ipon ka din kahit paunti-unti. Bata man o matanda, mas makabubuti na pagtuunan natin ng panahon ang makapag-aral ng mga kurso na makatutulong sa ating makapaghanap buhay sa hinaharap. May karugtong. Abangan ang part 2.